Lalaking nerd na sinumpa ng matandang multo, naging pinakamalakas na individual sa larangan ng mga spirito. Pero bago ang lahat, panoodin mo nga muna ang episode 1 and 2 nitong video, para naman makasabay ka sa mga nangyayari. Yun lang, simulan na natin. Nagsimula nga itong anime dito sa isang babae habang hinuhulaan nito kung ano ba talaga ang katauhan nitong isang celebrity na lalaki. Pero kahit nga tama ang hula nitong babae, sa pilitan nga yang itinanggi ng artista. Matapos nun pinag-usapan naman ito ng mga director ng TV, at sinabi nito na kahit daw isa ay walang tumama dito sa mga hula ni Santa Dodo Ryan. At imposible daw na 27 anyos na itong lalaking idol, dahil kahit daw saan nila ito tignan ay mukha daw talagang bata ito. Matapos nun, habang nakasakay nga itong si Dodo Ryan sa taxi, tinanong naman ito ng driver kung bakit daw walang tumama sa mga hula niya noong napanood niya siya sa TV. Hindi nga yan sinagot ni Dodo Ryan, sa halip ay sinabi nito na bababa na lang siya agad. Humingi nga dyan ng tawad itong taxi driver dahil sa inasal niya. Pero sinabi nga lang dyan ni Dodo Ryan na umalis na da ito kung ayaw niyang mamatay. Sa kabilang banda, habang nasa control nga ni Turbo Granny itong si Ocaron, dito ay bigla namang dumating itong si Dodo Ryan, sabay tira nito ng pako kay Ocaron dahilan para lumipad dito. At habang naglalaban nga dyan ang dalawa, dito ay sinabi ni Dodo Ryan sa walang malay na si Momo na akala daw niya ay nag-uwi lang ng walang kwentang lalaki itong apo niya. Pero hindi naman daw ito tao, dagdag pa nito na kukulubot daw agad ang balat niya dahil sa stress na ibinibigay sa kanya ni Momo. Agad naman siya diyang sinugod ni Ocaron, at nagulat din itong si Dodo Ryan dahil sa bilis ni Ocaron. Pero bago pa nga makaatake ito dyan ay nasunog naman ito. Sabay sabi niya ni Dodo Ryan na nahulaan nada niya ang gagawing atake ni Ocaron, kaya naman daw ngayon ay nasa loob na ito ng patibong na ginawa niya. Sabay sabi nito na patay siya pag lumabas siya sa patibong na ito. Sapagkat pag nilagay daw niya itong pako sa loob, ay sa loob din daw ng linya magkakaroon ng barrier, pero pag salabas daw sa labas din daw ang barrier, kaya daw hindi siya nahawakan ni Ocaron kanina dahil sa barrier. Agad naman siyang nilapitan ni Dodo Ryan at sinabi sa kanya ni Turbo Granny na maghintay lang daw siya, sapagkat makakain din daw nito ang kaluluwa niya. Sagot naman dyan sa kanya ni Dodo Ryan na tatapusin nada niya siya dito, sabay hampas nga nito ng bat sa ulo ng sumpa. Matapos nun nang tatapusin na sana ni Dodo Ryan itong laban, dyan ay bigla namang sinabi ng sumpa na pag pinatay daw niya siya ay siguradong mamamatay din daw itong sinasapian niya. Sagot naman sa kanya ni Dodo Ryan na papatayin daw niya lahat ng mananakit sa apo niya kahit tao pa ito. Kaya naman dyan ay tinapos na nito ang laban, habang sinasabi ng sumpa na ang nada itong si Dodo Ryan. Kinagabihan matapos magising itong si Momo dahil sa pagod, agad naman itong sinabi na nakauwi nada pala itong lola niya. Sagot naman ng matandang maganda na wag daw itong maingay dahil nanunood daw siya ng Bakatono. Kaya naman ang magtatanong na ito si Momo, sinabi naman ng lola niya na may pinuntahan daw ba itong haunted na lugar. Inamin naman niya ni Momo. Ngunit natawanan galang itong si Dodo Ryan dahil sa pinapanood niya. Kaya naman dyan tinanong na ni Momo kay Dodo Ryan kung may nakita daw ba itong lalaking nakasalamin. Sagot naman dyan ng matanda na akala daw ba niya ay hindi naniniwala itong si Momo sa mga espiritu, sapagkat pinatay niya nada ito. Ikinagalit naman niya ng dalaga at agad na humingi ng tawad dito kay Dodo Ryan. Matapos niya itong sabihan ng peking spirit medium noong bata pa ito. Kaya naman dyan ay tinuro na ni Dodo Ryan kay Momo ang kinalalagyan ni Ocaron, sabay sabi ng dalaga na hindi daw niya mapapatawad itong lola niya kung may mangyayaring masama dito kay Ocaron. Agad naman diyang tumakbo si Momo para puntahan itong si Ocaron, pero habang tumatakbo nga ito ay sinisisinama niya itong kanyang sarili, sapagkat napahamak daw itong si Ocaron dahil sa kanya. Kaya naman nang nakapunta na itong si Momo sa shrine na pinaglalagayan ni Ocaron, dito ay nagulat naman si Momo nang makita niyang kumakain lang ng rice ball itong si Ocaron. Agad namang umiyak dyan itong lalaki habang sinasabi nito na akala daw niya ay napatay niya na itong si Momo. Kaya naman sa galit ng dalaga, dyan nga ay sinaraduhan niya ito ng pinto at sinabing buhay pa daw pala ito. Nagreklamo naman dyan si Ocaron at sinabi nito na parang galit pa raw ito. Dagdag pa nito na humihingi daw siya ng tawad dahil nabuhay pa siya, kaya naman napaupo na lang dyan itong si Momo. Bigla naman dumating itong si Dodo Ryan, at sinabi nito sa kanyang apo na kailan pa daw ba ito nakipagkaibigan sa mga halimaw. Dagdag pa nito na hindi daw lalabas itong sumpa ni Ocaron hanggang nandyan pa ito sa loob ng shrine. At sinabi pa nito na hindi daw kanina makapaniwala si Momo na patay na itong si Ocaron. Ganun daw pala ang type nito.
Ikinagalit naman niya ni Momo at sinabi nito na nalulungkot daw siya, sapagkat kinuha daw ni Turbo Granny yung betlog ni Ocaron sapagkat hindi daw matatanggal ang sumpa, hanggang hindi niya na ibabalik yun, at kasalanan din daw naman niya kung bakit nagkaganon itong si Ocaron. Kaya naman dyan ay mas lalo pa itong niloko ng lola niya. Sagot naman dyan ni Momo na kaya na din naman daw niyang gumamit ng psychic power, hindi naman pinaniwalaan ng lola niya at mas lalo itong nagtaka nang sabihin ni Momo ang patungkol sa mga UFO. Kaya naman dyan ay sinabi ni Momo kay Dodo Ryan na magkapareho lang din daw sila ng reaksyon noong nakaraang araw, pero totoo daw na nagkaroon siya ng psychic power nang nakalaban niya itong mga UFO. Agad namang sinabi ni Dodo Ryan kay Momo na naniniwala naman daw siya talaga sa kapangyarihan niya. At isa pa ba't daw ba nasangkot na naman ito sa isang sakit ng ulo? Habang pinagsasabihan na dyan ni Dodo Ryan itong si Momo, dyan nga ay ikinwento naman niya ang karanasan niya kay Turbo Granny, sapagkat gurang na 100 kilometers daw dating ang tawag dito. At halimaw din daw itong naghaasek ng lagim sa buong bansa. Dagdag pa nito, na ilang taon daw ang nakalipas na katambay na lang daw itong si Turbo Granny sa loob ng tunnel. Kaya naman pinuntahan niya ito. Ngunit habang nasa labas daw siya ay nararamdaman daw niya itong napakalakas na enerhiya ni Turbo Granny, at dahil daw nasa teritoryo siya nito hindi na niya kinaya pang pumasok sa loob. At niwala din daw kahit na isang espiritistang nakalabas ng buhay doon sa tunnel, sapagkat naghalo nada itong si Turbo Granny at ang espiritong nandoon. Kaya naman daw wag nang subukan pang labanan ni Momo ang halimaw na matanda, sapagkat ayaw din daw naman niyang mawala itong pinakamamahal niyang apo, at bumalik na lang daw ulit sila sa kani-kanilang buhay. Hindi naman dyan sumangayon si Momo, at sinabi nito na siguro daw siya natutulong si Ken dito, kaya naman ganun din ang gagawin niya. Dahil dyan ay inasar siya ng kanyang lola na gusto niya daw ba itong si Ken, sagot naman ni Momo na hindi si Ocaron ang tinutukoy niya kundi si Ken Takakura na artista. Kaya naman dyan ay lumapit itong si Dodo Ryan sa pinagtataguan ni Ocaron para sabihin nito na umamin nada itong si Momo na gusto niya siya. Ikinapikon pa nga yan lalo ni Momo kaya naman dyan ay sinabi ni Dodo Ryan na makipaghabulan na lang daw sila dito sa garaang na matanda sa tunnel, sapagkat pinagyayabang daw nito ang bilis niya kaya daw pag hinamo nila ito ay siguradong kakasayon. Ngunit meron daw silang malaking problema, sapagkat teritoryo daw ni Turbo Granny itong buong Shono City. At ang kailangan lang daw nila ay mapaalis ito sa teritoryo niya upang sa ganon ay manghina ito at matalo nila. Sagot naman dyan ni Momo na hindi daw ba nila pwedeng gamitin na lang itong talisman, upang sa ganon ay hindi na sila mahirapan. Sagot naman ng matanda na hindi daw nila ito magagamit doon, at isa pa ay hindi din daw niya sila matutulungan, sapagkat hiram lang din daw niya nakapangyarihan ang talisman sa lugar na ito. At sa oras daw na lumabas sila sa Kamikoshi City ay hindi niya na ito magagamit. At dahil daw pagtakbo lang ang tanging magagawa nila sa ngayon, kaya naman daw magsanay na sila ngayon upang magawa nila itong matakbuhan. Sagot naman dyan ni Momo na hindi nga daw siya makasali sa paligsahan kaya baka daw hindi nila matalo si Turbo Granny. Sagot naman dyan ni Dodo Ryan na hindi naman daw siya ang tatakbo kung hindi si Ocaron. Agad naman binuksan ni Dodo Ryan itong pintuan sabay sabi ni Ocaron na sa wakas daw ay kasama na siya sa kanilang usapan. Sagot naman dyan ng dalawa na wala daw stamina itong si Ocaron, at kailangan din daw niyang pigilan itong sumpa. Sagot naman ng lola nito na magpapasa na lang daw siya dito habang tumatakbo sila. Kaya naman dyan ay sinabi ni Ocaron na 2 beses lang daw niya pwedeng makontrol itong sumpa. Agad namang sinabi ni Dodo Ryan na mag-training siya upang magamit niya pa ito ng matagal, at simulan nada nito ang 100 push-up at 100 sit-up na ikinagulat naman ng binata. Dagdag pa nito na pati rin daw itong si Momo ay kailangan sanayin itong kanyang psychic power upang mag-level up pa ito. Kaya naman dyan ay kinabukasan sinimulan naman nila itong pagsasanay, pero sa kabila nga ng pagsasanay nila ay bigla namang inabutan ng pagtatay itong si Ocaron, dahilan para tumay ito ng pinipigilan ni Momo ang sumpa. At napasabi na nga lang dyan si Ocaron na ngayon lang daw siya nakaranas ng sobrang pangbabastos. Ngunit habang pinipigilan nga ni Momo itong sumpa, dyan ay bigla namang dumating itong si Turbo Granny at sinabi nga ni Momo na andito na itong Turbonger ang bigla namang tumigil ang oras, dahilan para sabihin ng sumpa na si Momo daw ang mamili kung paano niya papatayin itong dalawa. Dagdag pa nitong sumpa na gamit daw ang katawan ni Ocaron, ay mapapatay daw niya itong lola niya at hindi daw siya pwedeng basta-basta na lang maliitin, at mamaya daw sa tunnel ay aantayin niya itong dalawa. Dahil kung hindi daw sila susulpot ay gagamitin daw niya itong si Ocaron para pumatay ng ibang tao. Bigla namang nawala itong sumpa,
At dahil doon ay bigla namang nagkaroon ng nosebleed itong dalawa. Kaya naman ang kinagabihan, agad namang nagsuot ng bulletproof na damit itong dalawa. At hindi lang daw ito basta-bastang damit dahil kaya daw sila nitong protektahan sa mga masasamang mangyayari. Kaya naman dyan ay agad na umalis itong dalawa, at dyan ay napaakap ng galang itong kanyang lola sabay sabi na wag daw siyang mamamatay. Samantala habang nasa train nga itong dalawa, dyan ay reklamo naman ng reklamo itong si Momo dahil sa ipinapagawa sa kanila ni Turbo Granny. Kaya naman dito ko na muna yayarin ang kwento nitong Dandadan. Kaya naman kung gusto mong masubaybayan pa ang mga susunod na mangyayari, make sure na nakasubscribe ka na at ilike mo na din itong video, yun lang One Piece.